Karamihan sa atin ay gustong maging mayaman ngunit iilan lang ang nakakarating sa ganitong estado ng buhay. May mga sikreto ang mga mayayaman na hindi alam ng karamihan na middle class at mahihirap, at ang isa na dito ay ang kanilang psychological habits. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang ilang psychological habits o mga ugali at pananaw na nakakaapekto sa ating paghawak, paggawa, at pagpapalago ng pera. Narito ang ilan mga psychological habits na kailangan para maging mayaman. Una, mag-aral ng financial literacy. Ang pag-aaral ng mga konsepto tungkol sa pera, pamumuhunan, at pagyaman ay mahalaga. Kapag mas maiintindihan mo ang mga financial concepts, mas malaki ang pagkakataon mong magamit ito sa iyong kapakinabangan. Ang pagkakaroon ng tamang financial literacy ay makakatulong sa pagpapabuti ng iyong financial well-being, pagkamit ng iyong financial goals, at pagkakaroon ng mas magandang kinabukasan. Ito ay nagpapahalaga sa kaalaman, kakayahan, at pagiging responsable sa mga financial decision na iyong ginagawa. Maaaring magbasa ka ng mga librong patungkol sa mga financial literacy na usapin at manood ng video na katulad nito na itinatalakay ang kahalagahan ng pag-manage ng mga kapirahan at sarili. Pangalawa, mag-ipon at mag-invest. Ang pera ay hindi lamang panggastos, kundi pati na rin sa pangpalago. Kung gusto nating maging mayaman, dapat nating matutunan kung paano mag-ipon ng bahagi ng ating kita para sa mga emergency, savings, at retirement. Bukod pa doon, dapat din nating matutunan kung paano mag-invest ng pera sa mga mabubuting negosyo, ari-arian, o iba pang mga oportunidad na makakapagbigay sa atin ng passive income o kita na hindi nangangailangan ng masyadong oras o trabaho. Pangatlo, discipline and delayed gratification. Ang kakayahan na i-delay ang immediate na pagsasatisfy ng iyong mga pagnanasa para sa mas malalim na financial objectives ay mahalaga. Huwag basta-basta gumastos sa mga bagay na hindi mo kailangan. Patungkol sa oras naman ay ang delayed gratification ay mas pipiliin mo ang mga bagay na magiging productive ka kaysa sa pag-consume ng mga entertainment o magpapasaya at uubos ng oras para lang dito. Sa mga financial investments, ang ideya ng delayed gratification ay nagpapalakas ng ideya na ang kita o tubo ay maaaring makamtan sa hinaharap kung magtitiyaga at mag-i-invest ng tama. Pang-apat, maging adaptable sa mga bagong kaalaman. Ang kaalaman ay isa sa pinakamahalagang yaman na maaari nating magamit para maging mayaman. Dapat nating patuloy na pag-aralan ang mga bagong kaalaman, kasanayan, at ideya na makakatulong sa atin na mapabuti ang ating trabaho, negosyo, o personal na buhay. Dapat din nating magbasa ng mga libro, artikulo, o iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon na makakapagbigay sa atin ng inspirasyon, payo, o gabay sa pagyaman. Panglima, mag-isip ng positibo. Ang pagiging mayaman ay hindi lamang isang estado ng pera, kundi pati na rin isang estado ng isip. Kung gusto nating maging mayaman, dapat nating mag-isip ng positibo tungkol sa ating sarili, sa ibang tao, at sa mundo. Dapat nating iwasan ang mga negatibong saloobin tulad ng pagiging inggit, galit, takot, o walang tiwala. Sa halip, dapat nating pahalagahan ang mga biyaya, oportunidad, pagsubok, at aral na dumarating sa ating buhay. Dapat din nating magpasalamat sa Diyos at sa mga taong tumutulong sa atin. At pang-anim, magtalaga ng realistic expectations. Hindi natin kailangan maghangad ng imposible o sobrang mataas na antas ng kayamanan. Dapat nating alamin ang ating mga layunin, pangangailangan, at kakayahan sa buhay, at magtakda ng mga makatutuhanang plano at hakbang para maabot ang mga ito. Hindi natin kailangan ikumpara ang ating sarili sa iba o sumunod sa mga uso na hindi naman natin kailangan. Ang mahalaga ay masaya at kontento tayo sa kung ano ang meron tayo at kung ano ang maaari nating makamit ngunit hindi ito nangangahulugan na magiging tamad ka. Tandaan na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. In summary, una, mag-aral ng financial literacy. Pangalawa, mag-ipon at mag-invest. Pangatlo, discipline and delayed gratification. Pang-apat, maging adaptable sa mga bagong kaalaman. Panglima, mag-isip ng positibo. At pang-anim, magtalaga ng realistic expectations. Mahalaga rin na tandaan na ang pagkakaroon ng mayaman na mentality ay hindi nangangahulugang pagiging materialistic o pagiging obsessed sa pera.
Ang mga psychological habits na ito ay dapat gamitin para sa ikauunlad ng iyong buhay at ng iyong komunidad. Paki-comment naman sa bandang ibaba ang mga psychological na habits na iyong ginagawa. Maraming salamat. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay paki-click naman ang like button at mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga next videos na gagawin natin. Muli ito po si Boy AI TV, thank you and God bless.